So, solve ulit tayo. Last na natin to sa constant head test. Ito yung problem na to. Ito yung sinasabi ko na imbis na volume yung binigay nung naka-collect, naka-mass na siya or naka-weight. Kailangan mo lang yan na ano. Yung di-divide mo yan sa density, di ba? Mass yan eh. Okay, sir, the result of a constant head permeability test for a fine sample sand sample having a diameter na 150 mm and a length of 150 mm are as follows. Constant head difference. Okay naman na siguro to. Sana napanood nyo na yung unang dalawa. Discuss ka na yung ano doon. 40 cm tapos time of collection ng wutsa. Time of collection of wutsa ay, ito naka-seconds. Mas maganda. 83 seconds. And lastly, weight ng water collected. Mass na lang natin. Kasi naka-gram siya eh. 392 grams. Kakaiba. Kaya solve natin to. At medyo kakaiba yung mga given. Pero yun pa rin yung concept nun. VL, ano pa rin yan? Yung constant head. Ito pa rin yan. Hindi naman mababago yun. Pero ano bang nire-require na unit na ito? Millimeters per second. O, kung yung volume na cubic centimeter ka, ito ang binigay ay naka-grams ka eh. Yun, maganda. Kasi gram per cc na lang yan. Gamitan mo ng gram per cc. Okay, tapos area, naka-centimeters din, ta centimeters. Tapos ito dapat naka-millimeters lang to. Para maging millimeters per second ba yung na-require niya? Ayun, millimeters per second. Ano makapal ba to? Ay, sana maliit naman. So this will be, joke lang. This will be, dapat naka-millimeters yung length natin. Para maging millimeters per second niyang unit na coefficient of permeability. So, ganun. So, anong kailangan natin dito? Volume. Dito yan makukuha kasi weight of water collected yan eh. So, sabihin nating mass. Weight kasi pero gawin nating mass. M lang. O, di ba? Ano ba yung alam natin dyan? So, that's density is equal to mass over volume. To solve for volume, ayan. So, that is simply mass divided by density. So, since ang mass mo ay naka-grams, di mo na kailangang i-convert yan sa kilogram. Kasi yung density, hindi lang naman yan kilograms per cubic meter, di ba? Meron tayong mga unit for density, mass density. Pwede siyang kilograms per cubic meter. Ano pa? Or kapag SI naman, pwede siyang, ito lagay ko to. Ito ay metric. Para ko ba siya isulat? SI na lang. Or meter, kilograms is meter, kilogram. Na-discuss ko to sa fluid properties. Meter, kilogram, seconds. Yun yung metric. Tapos kapag SI naman, US naman tayo, so that's a foot, pound, second. So that is mass. Nakaslag yun per cubic feet volume. And then, meron pang isa. Meron tayong centimeter, gram, seconds. Or in a unit of mass nun, ayun, naka-grams. Tapos, ang volume ay naka-centimeters. O gram per cubic centimeter. Meron din ganyan. So, ang density ng water natin, lagay natin dito. Alam mo, ang density ng water, kapag at 4 degrees Celsius, yan yung yung maximum. So, kapag kilogram per cubic meter, di ba 1,000 yan? Kilogram per cubic meter. O kapag naka-slugs ka naman per cubic feet, naman 1.94. Familiar ba yan? 1.94 slugs per cubic feet.
Ano ba yan? Slugs per cubic feet. And then, ito, pag gram at cubic centimeter. Pwede mo i-convert if di mo alam. Pero magugulat ka. Di mo pa alam. Convert natin. 1,000 kilograms per cubic meter. Kilograms per cubic meter. Kilograms to grams. Conversion. Paano? Alam mo na 1 kilogram, 1,000 grams. Okay? And then, yung centimeter sa cubic meter. Alam mo, 1 meter ay 100 centimeters. So, since naka-cube yan, i-cube mo lang to. So, kaya ang nangyari, 1,000 times 1,000 divided by 100 cube. Ilan yun? 1,000 times 1,000, parang 1,000 squared ko na lang. I-divide by 100 cube. Oh, surprise! 1 lang siya. Di ba? Ayun, 1 gram per cubic centimeter. Maganda yung gamitin. So, ibig sabihin, itong 1,000 kilogram per cubic meter, 1 gram per cubic centimeter lang yan. Sa density ng wutsa. Water naman, di ba? Ayun, weight of wutsa collected. So, that is 1 gram per cubic centimeter or cc. Ayan. So, ibig sabihin, para makuha mo na yung volume, that will be grams, mass in grams, 392. 392. Divide mo sa density na, di ba naka-grams yan? Ang density, 1 gram per cubic centimeter. Okay. Pag sinimplify mo yan, that is simply 392. Di ba? Pinaligoy-ligoy ka lang. Kung ano yung gram, yun, kung ano yung mass, kung ano yung mass, automatic, yun na rin yung ano yung value ng mass, yun na rin yung value ng volume mo. Kasi yung density mo ay 1 lang naman eh. Kapag naka-gram ka, ayun yung maganda kapag CGS. O baka dito ka lang familiar. Meron din tayong centimeter gram second na system of units. Pero 392 cubic centimeters. So, ayan na. Kumpleto na ba yan? Ito may volume ka na cubic centimeter. Length mo dapat naka millimeters. Okay, tapos yung time mo dapat naka seconds. Tama. Area mo dapat naka centimeters. So, dapat ang diameter mo ay naka centimeters yan. Ilan yan? 150 divided by 10, 15 na lang. Centimeters. So, ayan. Then, ang head mo ay dapat centimeters. Yan, direct sum. Okay, meron ka ng volume, 392 cubic centimeters times length na 150. Kasi dapat naka 'di ba, millimeters per second ba 'yun? Yun. Divided by time, 83 times area, 5/4, diameter 15 squared, tapos times head, naka 40. So, ayan, 0.100. So, ayan, that's it. 0.100 millimeters per second. And yun, that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.